Mm. Yo, mga Cubs. Din dobre. Kamusta? Luluto tayo ngayon ng pananghalian natin, mga Cubs. Medyo late na. Day off natin ngayon, kaya luto tayo ng pananghalian. 3, 2, 1. Loading complete. Yun nga, mga Cubs, day off natin ngayon, kaya dito muna tayo sa bahay. Pag-usapan nga pala natin ngayon, mga Cubs, yung kung ano nga pa yung pwede nating dalhin bago tayo umalis papunta rito sa Poland. Ano-ano nga pala yung mga bagay na madadala natin o mapapakinabangan natin pupunta na tayo dito sa Poland. Isa-isahin natin yan, mga Cubs. Yun nga, isa-isahin natin, mga Cubs, yung mga dapat yung dalhin dito sa Poland pag pupunta na kayo dito. Pero dapat yan, alam nyo muna kung ilan yung allowed na kilo ng bagahe nyo bago kayo pumunta rito. Kasi di nyo masabi kung maliit lang o malaki yung kilo na pwede nyo dalhin na bagahe o bigat ng bagahe nyo. Isa-isahin natin kung ano mga pwede nyo dalhin, mga Cubs. Pisahan natin yan sa, syempre, bukod sa damit, magdala na rin kayo ng mga pagkain nyo, especially noodles, mga canned foods, pancit canton. Syempre, magdala na rin kayo ng mga sinigang mix, caldereta mix, para sigurado yung kasi wala niyan dito, mga Cubs, kasi meron naman, kaya lang order kayo, kaya lang ubod ng mahal. Kaya mas maganda magdala na kayo ng marami para pangmatagalan nyo na. Kaysa yung umorder pa kayo sa mga shop or sa Pinoy shop dito online. O kaya dadayuhin nyo pa sa mismong lugar kung saan, halimbawa, malayo kayo sa lugar na napadestino nyo. Tapos yung Pinoy shop is nasa Warsaw, kayo ay nasa Poznan, medyo malayo-layo. Dadayuhin nyo pa, sa bagay, pwedeng order, kaya lang mahal pa, magpapa-shipping ano pa kayo. O may bayad din yung delivery. Kaya mas maganda may dala na kayong sarili nyo bago kayo pumunta rito. Magdala na kayo ng mga yon, sinigang, caldereta mix, delata, yan, mga yan. Sardinas yan. Para sure. Huwag nyo rin kalimutan dalhin, mga Cubs, yung outlet or extension outlet. Kasi ang saksakan dito sa Poland ay bilog. Bilog siya. Hindi katulad sa atin dyan sa Pilipinas, saksakan natin dyan is yung dalwahan na lapad. Dito kasi bilog. Kaya may hirapan ka. Ang hirap din makahanap ng adapter na pwedeng mabilhan ng tawag yun, mabilhan ng adapter na yun. Kaya mas maganda, mga Cubs, may dala kayong adapter. Tsaka extension. Mas maganda may extension na kayo. Ito pa, mga Cubs. Mas maganda may dala na rin kayong kahit ano, mga Cubs, kahit maliit na rice cooker. Kasi bihira yung may nagbebenta dito ng rice cooker. Meron man is o-orderin nyo rin online. Kaya mas maganda magdala na rin kayo ng rice cooker. Sabagay, kami na nga, walang rice cooker, sa mismong kaldero lang kami nagsasain, pero mas maganda yung may dala na rin kayong rice cooker talaga. Maliit lang yung kasya ng pang-inyo lang, pang isang tao lang. Example, ang ganyan kalaki lang, ang ganyan. Ang mga kasya lang, ang mga dalawang gatang, kabigas o kanin, pag nagsaing na kayo, mga ganun lang. Para hindi ganun kabigat o kasikip sa bagahe nyo pag dinala nyo. Tsaka yung pagpapasok nyo rin syempre yung ano ba yun? Rice cooker dun sa inyong bagahe, pwede nyo rin siyang lagyan ng mga, ayun, katulad na nga, siksikan ng mga
sinigang mix, mga delata para hindi taco space. Tapos, alamin nyo nga rin pala yung, depende rin nga pala sa panahon pagka umalis kayo mga Cubs. Depende rin pala sa panahon. Halimbawa, dito nga malamig nga yung panahon. Nasabi natin malamig talaga ang panahon, nag-i-snow nga. Pero depende rin sa buwan yan. Baka pumunta kayo dito, araw ng summer, o yung mismong flight nyo is araw ng summer, pagdating nyo dito, tapos may dala kayong makapal na jacket, eh, masikip lang sa sa bagahe. Pampasikip lang siya sa ating luggage or sa ating travel bag. Kaya mas maganda alamin nyo muna ang weather dito bago kayo umalis. Example, aalis kayo ng parting buwan ng sabihin nating September, October, November. Yung panahon na po yan ay magsisimula na po yung autumn. Medyo malamig na po ang pag ganyang buwan kayo umalis, mga Cubs, ang dalhin nyo lang jacket is manipis lang. Hindi yung ganun kakapalan, manipis lang para hindi agaw sa inyong bagahe. Kahit dalhin nyo lang. Manipis sa jacket lang, ibang lamig lang ng parang lamig lang siya ng Baguio, tsaka ng Tagaytay, ganun lamig lang pagka autumn. Ganun lang, mga ganong jacket lang pwede nyo dalhin mga Cubs para hindi man taco space pagka kayo nagpunta rito. Kasi may hirapan din kayo. Dito na lang kayo bumili ng makapal na jacket pag nag-snow na. Ngayon naman, pagka umalis naman kayo ng buwan na ganito, mga katapusan ng November, December, January, tapos February, yan. Diyan na kayo magdala ng makapal na jacket o yung tinatawag nating winter jacket. And shoes. Tsaka boots boots. Magdala na rin kayo ng boots, yung winter shoes. Mas maganda yun. Kung makakabili na rin kayo ng gloves pang snow, o yung makapal na gloves, magsuot na rin kayo kasi talagang pagbaba nyo ng aeroplano tapos sa snow, sobrang lamig. Nakakapanigas ng kalamnan o yung kamay nyo talagang maninigas sa lamig. Kaya mas magandang may dala kayo ng makapal na jacket at yun nga, yung winter boots, bonnet, scarf para sa leeg nyo, tapos gloves nga. Mas maganda yun. Basta't makakapal, lalo't pati sa medyas para hindi kayo talaban talaga ng lamig. Lamigin man kayo, hindi siya ganun kalamig. Yun ang mga dali nyo. Tsaka especially pagka yung taglamig dito, mas maganda may dala rin kayo dito yung cream para sa mukha nyo. Para hindi nagdadry kasi pag nag-i-snow dito mga Cubs, yung mukha niya ano ba tawag doon? Nagdadry siya, ibang parang nagiging maputla pero hindi naman maputla. Parang natutuyo, wala yung pag-oily na mukha, natural oily, nagiging dry siya pati labi. Magdala na rin kayo ng cream, tapos pati isa yung sa labi niya magpuputok-putok yan, kaya mas maganda magdala kayo sa babae. Sa babae wala naman tayong problema kasi nagli-lipsticks naman sila. Pero sabihin natin magdala rin kayo ng lip balm bukod sa lipstick yan. Sa mga lalaki, kung ayaw nyo gumamit ng lip balm o lip gloss, petroleum jelly na lang katulad ng ginagamit ko. Bago kami punta rito kasi mag-i-snow. December kami nagpunta rito, snow time talaga. Ang dala ko talaga noon is petroleum jelly pang labi para hindi magputok-putok. Kasi pag taglamig talaga, nagpuputok-putok yung labi natin. Magsusugat yan, magdudugo. Kaya mas maganda may dala kayong petroleum jelly. Kaya pag sa snow, basta huwag niyong kalimutan yung mga yung pagka yung araw ng pagkabon kayo ng snow, nagpunta rito, yung plate nyo. Tapos, sana naman, pagka pumunta kayo dito ng March, April, May, ayan. Ang dali nyo lang is yung light jacket na lang. Parang pag nagpunta lang kayo dito ng
autumn. Yung pang ano lang, lamig niya lang is katulad nga lang rin sa Baguio, pati sa Tagaytay ang lamig niya. Ganun ang dalhin nyo lang is flight jacket, bang normal na jacket lang. Hindi mo kasi ganun kalamigan. Kaya naman ang katawan natin pero hindi naman siya ganun kalamigan. Kaya ang dalhin nyo na lang is normal na jacket na lang. Para hindi ganun kasikip talaga sa bagahe natin o jahe pagka nagdala tayo sa sa pagpaalis tayo kasi minsan yung jacket natin tinatamad tayong lagay natin sa bag o sa maleta, binibitbit na lang natin so minsan sagabal na rin sa pagbibitbit natin sa sa eroplano kasi nakasakbit sa atin sa balikat, minsan sa ating braso, nakalaylay, medyo hindi tayo makakilos maayos. Kaya mas maganda light jacket na lang ang suot nyo para hindi kayo ganun kalamig. Lamigin din ng pagpunta nyo dito pagka yung springtime. Tapos pagka summer naman, yung summer na yan. Ang summer dito mapatak ng yan, sinabi ko nga springtime is February, March, April, May. O sabihin natin March, April, May. Yan ang sabi ko nung una. Ang naman, pagka dumating naman kayo dito ng June, July, August. Tatlong buwan na yan. Summer po yan mga kabs. Summer yan dito. Yan. Kahit di na kayo magdala ng jacket, dalhin nyo lang dito yung kahit mag-t-shirt na lang kayo basta hindi kayo mahirapan sa pagdala. Yun na lang ang dalhin nyo mga kabs. T-shirt, siyempre mga damit nyo, huwag nyo kalimutan yung hindi na kayo mag-suot ng jacket pagka pupunta na kayo pagsakay nyo ng aeroplano. Basta huwag nyo kalimutan yung mga damit nyo siyempre sa maleta. Yung mga unang bilin ko nga, yung mga pagkain, mga sinigang mix, katulad niyan, basta mga ganyan, mga wala dito sa Poland. Tapos, yan nga yung pancit canton, wala kasi niya dito. May noodles dito pero hindi katulad ng noodles sa atin. Pero mas maganda na magdala talaga yung noodles. Canned foods yan, mga sardinas, mga dilata. Yan, dali natin mga kabs. Mas maigi yan, may ganyan kayo. Para kung sakaling yung wala talaga tayo mailuto, meron kayo mailuluto na dala nyo. May mailuluto kayo mga dala nyo. Mas maganda yung may mga ganyang dala kayo. Tsaka pagka summer mga kabs, magdala na rin kayo ng sunblock. Kasi yung init dito, parang Pilipinas. Pag nag-summer dito, parang Pilipinas. May init talaga. Parang Pilipinas pag nag-summer dito mga kabs. Pag nag-summer dito is kakaitim. Mga panlagkit. Kaya magdala kayo ng sunblock. Kasi nung nag-summer dito talagang tapos nagbabay pa talaga ako. Nangitim rin talaga ako. Sobrang nangitim ako. Bukod sa kahit maglakad ka lang. Nakapangitim tsaka ng balat. Nakakasunog. Kaya mas maganda may dala rin kayo sunblock. Kasi walang sunblock dito mga kabs kasi mga tao dito hindi nagsa-sunblock. Hindi, kung meron man bihira yung nagtitinda kasi nga yung mga tao dito gusto rin umitim. Nagbibilad pa nga sila pagka summer dito kayo makakita mga kabs ng mga lalo ng kalalakihan. Bukod sa atin sa mga Pilipinas, sanay tayo magubad-baro sa mga lalaki, sanay tayo magubad-baro sa mga kalsada, di ba? Mga tambay, nagubad tayo, nagtitaples tayo dyan. Dito makikita niyo yung mga kalalakihan din, nakahubad-baro, nagbabike. Minsan sumasakay pa sila sa train, sa tram, sa bus. Nang naka-topless lang, walang damit, naguhubad na. Minsan pagkalabas mismo ng trabaho nila, lang sila, naguhubad na kagad sila ng damit, ng t-shirt.
topless na tapos naglalakad na pa uwi. Ganun ginagawa. Tapos yung mga kababayan dito, nagbibilad naman. Nag-topless din minsan. May makikita ka sa park. Ang gano'n, nagtatopless. Tumadapa lang doon. Para mainitan, magbilad ng katawan. Mangitim, kumbaga, mamula. Kasi parang napapangitan sila sa balat nila. Ganun ang mga mga pwede nyo dalhin dito. Mga Cubs. Mga ganun. Basta yun lang mga Cubs ang pinaka-importanting madadala nyo sa lahat pagka yun punta kayo dito. Envelope kompleto document. Sa lahat ng nasabi ko mga Cubs, isa pa ang pinaka-importante, ito ang pinaka-importante sa lahat. Bago kayo pumunta rito, i-secure nyo yung lahat ng documents nyo. Lagay nyo sa isang envelope para alam nyo kung saan nyo hanapin. Tapos, huwag nyo ilagay sa maleta. Hawakan nyo lang siya sa kamay nyo. Hawakan nyo lang. Basta huwag nyo iwawala. Basta pag hawak nyo, huwag nyo misplace. O kahit ilagay nyo lang sa hand carry nyo, hawakan nyo lang. Kasi napaka-importante mga documents natin mga Cubs. Especially passport, work permit, yan. Visa, syempre nasa passport natin yan. Lagay nyo na sa folder, envelope yan, lagay nyo. Kailangan yan sa lahat. Yan ang pinaka-importante kasi ang Cubs hanapin yan sa immigration dito paglapag nyo sa aeroplano. Tapos titignan pa yun sa border. Check yan. Pati mukha nyo kung tama yung itsura nyo sa picture nyo sa sa passport o sa visa nyo, i-check yan sa mukha nyo. Mano-mano nilang check yan, hindi yung basta-basta check lang titigan ka lang ng konti, tapos na. Pati kami bata na seguridad. Lahat yan, kasi nangyari sa amin yung mga Cubs. Lalo na yung sa anak namin, nung nasa passport niya, 3 weeks old. 3 weeks old pa lang yung picture ng anak namin sa passport niya. Yung anak namin dito, dinala namin yung anak namin dito is 3 years old na. O, kati 3 years old lang niya noon. So, malaki na, iba na itsura niya sa Ang tagal namin sa border sa immigration. Kasi, tinitigan maigi talaga, chinek maigi kung yung batang yon nadala namin ay yung anak namin nando sa passport na picture. So, nakita namang kahaway, gawa nga nag-iibang itsura ng bata pagka yung ng baby, pagka yung medyo nagkakaedad na. Kaya, makapasok rin kami dito, nakalusot kami. Basta yun lang mga Cubs, yun ang number 1. Huwag nyo iwawala yung mga documents nyo, huwag nyo kakalimutan. Tsaka kompleto, huwag kayong magkukulang ng pagdadala mga Cubs sa mga documents nyo. Lahat ilagay nyo na sa isang envelope, sa folder. Yun ang number 1 na kailangan dito. Yun ang pinakakailangan yung dalhin pagpunta nyo rito sa Poland. Kalimutan nyo na iba, sige kalimutan nyo yung mga sinigang mix. Yan mga yan. Pero ang pinaka-wag nyo kalimutan is yung documents nyo, especially work permit. Nakasabay natin from gold. Kasi work permit ang pinakainahan dito. Kasi may nakasabay kami isang Nepali from Kuwait din. Wala siyang dalang work permit. Ngayon, ginawa sa kanya ng border. Pinatabi siya. Tinala siya sa isang lugar. Pinaupo. Nagtawag ng security isang security na pantay doon, tapos nagtawag ng security, ganun. Ewan ko saan dinala na yung basta pinupo siya, tapos nung pinatayo ulit, hindi namin alam kung saan siya dinala. Kasi wala siyang dalang work permit. Kaya nang sasabihin ko sa inyo mga Cubs, ang number 1 na huwag niyong kakalimutan is yung documents. Yun ang pinaka-importante mga Cubs. Paalala ko lang talaga sa lahat ng pupunta dito. Kalimutan nyo na kahit damit nyo. Basta huwag nyo lang kalimutan ang mga documents. Damit, makakabili kayo nyan dito, walang problema. Makakabili kayo, okay naman dito. Yung documents, pag nakalimutan nyo yan, sa airport pa lang, baka pabalik na kayo ng Pilipinas. Pabalikin na kayo. Kaya, number 1, huwag nyo kakalimutan mga documents nyo. Kailangan kumpletuhin nyo bago kayo pumunta rito. Hawak-hawak nyo, ilagay nyo sa inyong hand carry o sa backpack nyo. Para madali nyo makuha, huwag nyo ilagay sa maleta. Hawakan nyo na.
Kasi pag nilagay nyo sa maleta, hindi nyo sa maleta, alam nyo, ilalagay nyo naman yung maleta sa ano. Makakuha nyo lang yan paglabas. So, bali, wala din. Kaya mas maigi ng hawak nyo. Kasi may papakita nyo kagad sa border. At makakapass mo kagad kayo nung walang problema dito sa Poland, di ba? Ganun naman, Cubs. So, yun lang muna may payo ko sa inyo mga Cubs, yung sa lahat ng gustong pumunta rito sa Poland o yung magpag-alis, kung ano yung mga pwede nyong dalhin, yun lang mga Cubs. So, hanggang dito na lang muna ulit ang ating video. Sa lahat na nagpaplano magpunta dito, apply lang kayo at tiwala at magtiyaga ng paghihintay at magdasal lagi sa taas para makapunta rito. Yun lang mga Cubs. Salamat sa inyo sa patuloy na pagtitiwala at patuloy na panonood. Naway ingatan kayo lagi na may kapal. Ingat kayo and God bless.